mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas! Helicopter bumagsak sa Pinilla, Rizal. 2 ang patay. Ang frontline ng pinangyarihan ng trahedya, sisilipin natin live. Bukod sa mga palo at bugbog, estudyanteng namatay sa hazing sa Dasmariñas, Cavite, pinasukan din ng sili sa kanyang ari. Nanay ng biktima, nanawagan na kay Senador Raffy Tulfo para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang anak. Senator Tulfo, tulungan mo ako. Kami, akala ko hindi mangyayari sa amin. Tapos sa akin, sa amin mangyayari din sa anak ko. Sa gitna ng walang prenong taas presyo sa petrolyo dahil sa gulo sa Middle East, dapat na rin daw itaas ang pamasahe sa jeep. News 5 Exclusive. Bahay ng live seller, pinasok ng mga kawatan. Nanakawan ng mahigit 3 milyong piso. Ito pa ang dapat abangan. Total lunar eclipse o blood moon, masisilayan natin mamaya live. At ito na nga, Carla Estrada, sasampulan daw ang mga nanghaharas sa kanyang anak. Rumesbak na ang militanteng grupong Hezbollah laban sa Israel bilang ganti sa pagpatay sa Iranian Supreme Leader. Ang masaklap, damay na ngayon ang Lebanon sa mas lumalawak na sigalot sa Middle East. Narito ang Frontline News Abroad. Sa pulsa video ang pagtama ng Israeli airstrike sa Nabatia, Lebanon. Ang pag-ataking yan nangyari malapit lang sa eskwelahan. Tinira rin ng Israel ang coastal city ng Tyre. Pinuntiryan niya ng mga gusali kaya agad nagtakbuhan ng mga residente. Pagsapit ng gabi, nagbistulang mga bulalakaw sa ere ang mga missile at ang interceptors. Ito ngayon ang sitwasyon sa Lebanon. Damay na sila sa mas malawak na bakbakan ng US, Israel at Iran. Nakabase kasi sa Lebanon ang militanteng grupong Hezbollah na rumesbak na bilang ganti sa pagpatay kay Iranian Supreme Leader Ali Khamenei na nasawi sa US-Israel strike sa Iran. Ayon sa Lebanese government, ipinag-utos na nila na ipagbawal ang military activities ng Hezbollah. Lalo't mahigit 50 na ang nasawi at halos 200 na ang sugatan. Habang ang Israel, desididong puksain ng Hezbollah kaya patuloy ang airstrike doon. Tuloy-tuloy rin ang pag-atake ng Amerika at Israel sa Iran. Isa sa pinuntirya ang capital city na Tehran. Naglabas pa nga ang US Central Command ng bagong video sa pag-atake nila sa Iran. Base sa ulat, tinamaan sa airstrike ang Natanz nuclear facility ng Iran. Wala pang kumpirmasyon dyan ng Iranian officials. Pero bukod dyan, nasa pool din ng pag-atake ng Amerika at Israel ang 9 na ospital doon. Kaya ang Iran patuloy ang pagpapakawala ng missile. Namataan yan sa West Bank at ilan pang lugar sa Israel. Pero natatabla ang mga ito kaya debris ang karamihang nagbabagsakan sa lupa. Damay rin sa sigalot ang mga Gulf states na may base militar ng Amerika. Katunayan, pinasabog nga ng Iran ang US Embassy sa Riyadh, Saudi Arabia. Nasunog din ang Saudi Aramco's oil refinery matapos bagsakan ng drone debris. Patuloy rin ang pag-atake sa US military bases sa Qatar. Gayon din sa Kuwait. Nasa pool pa nga sa video ang pag-usok ng US Embassy roon. Ito pa, 3 fighter jet ng Amerika ang nag-crash. Aksidente itong napaputukan ng kaalyado nitong bansa sa Kuwait. Tinawag naman nila itong friendly fire incident. Ligtas din ang 6 na Amerikanong sakay nito pero pinaiimbestigahan na ito ng Amerika.
Dahil sa patuloy na pag-atake ng Iran, nag-abiso na ang US State Department na umuwi na ang mga Amerikanong non-emergency staff mula Bahrain, Jordan at Iraq. Nananatili ring sarado ang airspace ng mga bansang nadamay sa Middle East. Una nang sinabi ng Israel at ni US President Donald Trump na ang ginawang pag-atake sa Iran ay para puksain ang nuclear program nito dahil bantayan sa Amerika. Pero sa panibagong panayam kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, lumulutang na ang gusto nila ay pagpapalit ng rehimen sa Iran. Sinabi na rin ni Trump na posibleng tumagal ng 4 na linggo o higit pa ang military operation sa Iran. Sagot dyan ng Iran, handa sila para sa mahabang giyera. Nagbabalita mula sa Frontline, Faye Tobias, News 5. Ngayong posibleng maapektuhan ng sigalot sa Middle East ang presyo ng petrolyo sa bansa, humihirit ng taas pasahe ang mga tsuper ng jeep. Si Pangulong Bongbong Marcos gusto namang hilingin sa Kongreso na bigyan siya ng kapangyarihan para mapababa ang buwis sa petrolyo. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Kung magtutuloy-tuloy ang matinding tensyon sa gitnang silangan, pihadong tuloy-tuloy din ang pagtaas ng presyo ng petrolyo sa Pilipinas. Kaya ikinukonsidera ngayon ng administrasyon ang paghingi ng authority to reduce excise tax para kay Pangulong Bongbong Marcos sakaling mangyari ito. I am going to talk to the leaders in both the House and in the Senate to maybe this is not yet a sure thing, but this is something that we are discussing, and it could be helpful. Is to give me the president the authority to reduce excise tax on petroleum products should Dubai crude exceed $80 per barrel. Pero paglilinaw ng Department of Finance, hindi lang ang presyo ng petrolyo ang ikinukonsidera sa pagdedesisyon kung kailangan ito. Kasama rin dito ang duration o tagal ng paglobo ng halaga ng petrolyo. Even if it exceeds $80 per barrel, doesn't mean we react right away. It also has to exist for a certain period of time. Kasi kung tumaas ang presyo ng 80, isang araw lang, bumaba naman next day ulit ng 77, pa tayo magre-react. Sa ngayon, nasa $76.50 per barrel ang Dubai crude. Oras na sumampa na ito sa $80 per barrel, magbibigay na ng subsidiya sa sektor ng transportasyon at agrikultura. Ayon sa Pangulo, tatagal pa sa ngayon ng hanggang 2 buwan ang stockpile ng petrolyo. Pero mainam na raw ang magtipid, lalo't hindi malinaw kung kailan matatapos ang krisis sa Middle East. Kakailanganin natin gawin ito upang mabawasan nga ang pagbayad dahil tataas nga ang presyo at hindi lamang sana sa government offices, but we have issued a directive to all the government offices to find ways to save energy in every way. Ngayong araw, epektibo ang halos 2 pisong taas presyo sa kada litro ng gasolina, habang lampas piso naman sa diesel. Babala ng DOE, posibleng lingguhan ang oil price hike. More definite about is that there will be an increase, unfortunately. Dahil nga sa pag-increase din, dahil sa pagsara ng Strait of Hormuz, dahil sa increase din ng logistics, nagiging mahal na rin mag-ship, nagiging mahal na rin ang insurance nila. So, let's expect an increase in the pump prices. Ang grupong Pasang Mazda, muling binubuhay ang petisyong pisong provisional fare increase sa mga jeep. Ang pangako ko bilang petitioner, pag nag-normalize, ibaba natin sa ating presyo. Pero hindi nag-normal eh. Pataas ng pataas eh. Bukod sa presyo ng langis, malaking problema rin ang kaligtasan ng mga Pinoy na naiipit sa gulo. Sabi ni PBBM, higit 1,400 na Pinoy na ang gustong magpa-repatriate. Yun nga lang, hindi pa sila mapauwi. Bukod sa sarado ang mga paliparan, nangangamba rin ng Pangulo na matulad ang commercial plane ng Pinas sa fighter jet ng Amerika na aksidenteng pinabagsak ng Kuwait. Wala naman raw sa posisyon ng Pilipinas para manawagan ng tigil putukan, lalo't hindi naman tayo kasali sa gulo.
Pero umaasa pa rin ang Pangulo na humupa ang tensyon sa pagitan ng US, Israel at Iran para na rin sa kaligtasan ng mga kababayan nating namamalagi sa Middle East. Para makatulong sa mga OFW sa Middle East, may libreng tawag sila sa PLDT at SMART. Ang mga kaanak naman dito sa Pilipinas, makakatawag ng libre sa PLDT, SMART at TNT para kumustahin ang mga OFW sa Middle East. Epektibo ito hanggang March 7 at posible pang palawigin. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Ayaw pa rin umuwi ng ilan sa mga kapatid nating nagtatrabaho sa Lebanon sa kabila ng sigalot sa Middle East. At live mula sa TV Media Center, nasa frontline na balitang yan, si Rainiel Pawid. Rainiel, bakit daw ayaw pa nilang umuwi ng Pilipinas? Julius, karamihan nga doon sa ating mga kapatid, lalong-lalo na yung nasa Lebanon, ay ayaw raw umuwi o bumalik nga dito sa Pilipinas dahil pagbalik dito ay mas mamamatay daw sila sa gutom o hirap ng buhay kesa nga makipagsapalaran pa doon kahit na may gera. Yung ilan kasi sa kanila ay kahit nga nagbabakbakan ay pumapasok pa rin sa trabaho para nga may maipadala at ipangtustos sa kanilang pamilya rito sa bansa. Mapa umaga hanggang gabi, tuloy-tuloy ang palitan ng airstrikes ng magkakamping US at Israel at ng Iran. Nadamay na nga riyan ang Lebanon. Umatake na rin kasi ang militanteng grupong Hezbollah bilang ganti sa pagpaslang kay Iranian Supreme Leader Ali Khamenei. Dahil dyan, apektado rin ang ilang Filipino sa lugar. Kwento ng Filipino community leader na si Myra Aragon, ilan sa ating mga kababayan ang nanunuluyan muna sa mga simbahan. They choose to walk more further. Meron pumunta sa amin, meron pumunta sa mga friends nila kasi ayaw nga nila na pumasok sa embassy tapos hindi sila makalabas dahil may trabaho sila. Kasi kahit pa naman nagbobombahan na dito, may trabaho pa naman din, nagtatrabaho pa rin yung iba. Crisis Alert Level 3 ngayon ang Lebanon, pero kahit pabukas ang gobyerno sa repatriation, ayaw pa rin nilang umuwi dahil nga ang iniisip yung kahirapan dyan sa Pilipinas. Though we say meron ibibigay ng gobyerno, let's say $3,000 para mag-start sila, but this is not enough para magpatuloy sila ng buhay nila dyan sa Pinas. kasalukuyang nasa 14,000 ang mga Pilipino sa Lebanon. Karamihan sa kanila may mga asawa na ring lokal. Sa ngayon, nagkukumahog na ang ilang mga residente sa Southern Lebanon na lisanin ang lugar dahil sa takot na maipit sa Israel missile attacks. Sa Israel naman, nakausap ng News 5 si Mel Esico. Siya ay supposed to be, nakakuha sila ng bahay na may mamad. Tapos lilipat sila the next morning. Tapos sabi nung hubby, sabi ni Ernie, bakit next morning pa? Baka pwedeng ngayon na kasi tutulungan ko kayo. Sabi naman ng minister na Rian, bukas na lang. Sadly, wala po kasing mamad. Walang bomb shelter itong building na to. Kasi mga old buildings na. Sa ngayon, hindi pa maiuwi ang bangkay ni Mary Ann dahil sarado pa ang airspace roon. Sa United Arab Emirates, isang Pinoy ang nasaktan matapos tablahin ng bansa ang missile attack ng Iran. Ayon sa UAE officials, slight physical injury ang tinamo ng Pinoy. Panibagong pagsabog din ang naramdaman ng mga Pinoy sa Doha, Qatar. 3 sunod na gabi na raw ang mala fireworks na missile attack doon. Nagkaroon po ulit ng pagsabog dito sa Qatar mga alas 2 po ng madaling araw. Mga alas 7 po dyan sa Pilipinas. Mga 5 pagsabog po. Medyo malakas po siya kaya nagising po kami. Kinakabahan pa rin. Sa kabila niyan, nasa ligtas naman daw silang lugar. Sa huling tala ng DFA, higit 2 milyong Pinoy ang nasa Middle East. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, higit 1,400 ang mga Pilipinong gusto nang umuwi ng Pilipinas dahil sa sigalot doon. Pinakamarami raw mula sa Israel. Very fluid ang situation, kaya patuloy namin minomonitor. We are continuous contact, constant contact with our labor attaché, of course, our ambassadors, our labor attachés, and our defense attachés para malaman kung ano ba ang sitwasyon.
Julius, sa United Arab Emirates, no, partikular doon nga sa may Abu Dhabi, ay sinabi nga nito ng DMW, no, na huwag paniwalaan ng ating mga kababayan yung kumakalat na balita na meron daw isang airplane, no, commercial plane na naghihintay sa mga Pilipino para nga ilipad. Yan po ay fake news at wala pong katotohanan yan dahil hanggang sa ngayon ay sarado pa rin yung airspace nga doon sa United Arab Emirates. Pero yung ilan sa ating mga kababayan naman doon ay kinukonsidera na rin yung paglipat nga doon sa mga safer Gulf states gaya na lamang sa Oman at sa Saudi dahil doon sa mga lugar na yon ay bukas pa yung airspace at maaari silang makalipad. Ito nga, no, Julius, yung papunta sa Oman ay kailangan ng land travel na 5 hours habang sa Saudi naman ay 12 hours land travel. Pero yung presyo niyan ay kakaiba naman, no? Yung para makauwi o makasakay sa isang private jet nga yung kababayan natin mga Pilipino, kinakailangan nila ng $350,000 o katumbas yan ng 20.4 million pesos para lamang makasakay nga doon sa private o chartered flight. Pero yan lamang ay kung kaya nga raw ng mga OFW. Pero yung mga nakausap natin, kung meron lang daw silang pera nga na male-maleta, ay gagawin nila ito dahil nga sa sitwasyon doon. Julius. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Bumagsak sa isang bakanting lote sa Rizal ang isang pribadong helicopter na galing Metro Manila. 2 sa 5 sakay nito patay. Live mula sa Pililla, Rizal, nangunguna sa balita si Gio Robles. Gio, sino ba ang sakay ng chopper? Cheryl, bago yan, ininspeksyon at sinimulan na ng KAAP ang investigasyon nito sa pagbagsak ng isang helicopter dito sa Pililla, Rizal. Yan yung makikita nyo sa likuran ko na tinakpan na ngayon ng mga investigador ng Trapal. Unfortunately, patay ang isang Malaysian national at Pilipinong flight mechanic na sakay nitong Bell 505 helicopter na mula sa San Juan, Metro Manila at patungo sana sa bayan ng Ginyangan sa probinsya ng Quezon. Sa bakanteng lote na ito sa Upper Barak, Barangay Kisaw sa Pililla, Rizal, bumagsak ang isang private chopper pasado alas 7 ng umaga kanina. Sakay niyan ang 2 Malaysian nationals at 3 Pilipino, kabilang ang piloto at flight mechanic. Wasak ang mga salamin ng helicopter sa lakas ng impact. Duguan naman ang mga sakay. Sa video na ito, nakita pang nag-aagaw buhay ang ilang sakay ng helicopter. Unang sumaklolo sa kanila ang mga residente sa lugar. Patay ang pasaherong Malaysian at isa pang sakay na Pilipino. Isinugod naman sa ospital ang piloto ng helicopter at 2 iba pa na pawang kritikal ang mga kondisyon. Nakausap pa raw ng construction worker na si Teng ang piloto ilang minuto matapos bumagsak ang helicopter. Masakit yung kanyang likod. Yun ang kanyang iniinda niya yung likod niya. Tapos yung isa naman nasa gilid, Pilipino rin na na nagdadasal siya. Ayun. Tawag siya, Lord, Lord, ganun. Nakita rin umano ng residenteng Sinilo ang pagbagsak ng helicopter na may tail number RP C3138. Hindi raw sila agad nakalapit sa helicopter dahil umiikot pa ang elisin nito. Nang makalapit, nag-alinlangan din umano ang mga residente na ilabas agad ang mga pasahero dahil sa takot na posibleng lumala ang mga sugat na kanilang tinamo. Ang nakita namin yung sa gitna, sir, talagang duguan na talaga yung bungang niya. Tapos ang nakita ko rin sabi ko wala na siguro, patay na yan. Gumanon lang 2 beses, yung gumanon tumungo siya. Muntik na raw tumama sa mga bahay ang helicopter na pabalagbag ang pagbagsak. Sa isang pahayag, sinabi ng Civil Aviation Authority of the Philippines na patuloy pa ang investigasyon sa insidente. Nasa crash site na ang Aircraft Accident Investigation and Inquiry Board ng KAAP kaugnay niya. Kung si Mayor John Masinsin ang tatanungin, tila pinilit daw ng piloto ilayo sa mga bahay ang helicopter upang wala nang ibang madamay. I know it's unfortunate, no, pero I want to commend how the pilot was able to navigate the area kasi walang 5 dipa yung layo sa bahay. And nai-swak niya sa gitna ng isang bakanting lote. So, yung mga bahay doon are safe, walang local na nasaktan.
Hindi pa masabi sa ngayon kung mechanical o human error ang sanhi ng pagbagsak nitong helicopter. Isa sa mga susuriin ng kaap yung tinatawag na FADEC o Full Authority Digital Engine Control ng helicopter. Dito makikita yung mahahalagang datos gaya ng performance ng makina at iba pang mga senyales na na-detect bago nga nag-emergency landing ang helicopter. Cheryl. Maraming salamat, Gio Robles. Tinangkang ipuslit sa NAIA ang mahigit 100 milyong pisong halaga ng shabu. Ang mga illegal na droga isinilid sa mga kahon ng alak. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Ipinasuri ng PIDEA sa K9 unit ang dalawang maletang yan sa NAIA Terminal 1. Naghinala mga tauhan ng customs nang dumaan ang mga ito sa x-ray screening. Mga bagahe yan ng isang Malaysian national na lumipad mula sa Kuala Lumpur. Nang buksan, tumambad sa mga otoridad ang mga kahon ng alak kung saan isiniksik ang mga pakete ng hinihinalang shabu. Nasa 16 na kilong bigat ng nasabat na droga at tinatayang aabot sa 112 million pesos ang halaga nito. Hawak ng mga otoridad ang Malaysian national na si alias Yap. Nahirapan makipag-usap sa kanya mga otoridad dahil hindi siya marunong mag-Ingles. Inaalam na rin kung sinong posibleng contact o pagbabag sa kanya ng droga sa bansa. Bago siya posibleng ipa-deport pabalik ng Malaysia, maharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Hindi na bago ang mga tangkang pagpupuslit ng illegal na droga na tinatago sa iba't ibang gamit gaya ng maleta, sapatos o libro. Pero itong nilagay sa mga wine boxes ang may tuturing daw na pinakamarami at pinakamalaking naharang sa mga paliparan dito sa bansa ngayong taon. Paniniwala ng PIDEA, mga Pinoy talaga ang target ng ganito karaming illegal na droga. Yung iba, binabalot po nila ng carbon paper dahil akala po nila yung carbon would deflect yung x-ray. Naniniwala po kami na itong 16 kilos ho na balak ko niya ipuslit, ito po ay para sa merkado ho rito sa ating bansa. Sa record pa ng ahensya, mula lamang Enero ng kasalukuyang taon, aabot na sa 15 ang naaresto nilang foreign nationals na sumubok magpuslit ng illegal na droga sa Pilipinas. Halos doble ang itinasito kumpara sa parehong period nung nakaraang taon. 6 din sa mga nahuli ngayong taon ay mga drug mule o mga ginamit bilang courier. Paalala naman ng PIDEA sa mga kababayang mangingibang bansa o pauwi ng Pilipinas, iwasan ang mga bagayeng pinapasabay dahil baka ikapahamak pa ang mga yan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Sa pool sa video ang tatlong lalaking nanloob sa bahay ng isang sikat na live seller. Ang halaga ng mga natangay nilang ari-arian umabot sa mahigit 3 milyong piso. Nasa Frontline na balitang yan si Dave Abuel, exclusive. Pumaparada sa kalsada ang puting kotse na yan nang ma-videohan sa dashcam sa isang subdivision sa Bukawi, Bulacan. Bumaba pa saglit ang driver nito, saka sumakay ulit. Kita rin sa dashcam video ang isang babae na nagbukas ng gate ng isang bahay na pagmamayari ng isang sikat na live seller. Mapapansin din ng 3 lalaking mabilis na sumabay sa kanya papasok. Ayon sa mga pulis, mga kawatan na pala ang 3 lalaki at armado sila ng mga baril. Bisita ng may-ari ng bahay daw ang pilit nilang sinabayan papasok habang sasakyan daw ng mga kawatan ang puting sedan. Nakunan ulit ito habang papasok ng expressway matapos ang krimen. Aabot sa 3.2 million pesos ang kabuong halaga ng natangay na pera at gamit ng mga kawatan. Kinuha yung mga alahas and then yung mga pera, pati mga cellphone. And after that, yung isa is umakyat pa sa taas ng bahay, sa second floor. Kinuha yung DVR ng CCTV. Sa tulong naman ng isang post sa social media tungkol sa nawawalang plaka, natunton ng Bukawi Police ang kotse ng mga sospek sa Tanay Rizal. Dito na nagpanggap ang pulis para makipag-meet up. And then pagdating doon sa police station, kasama po ng team ko yung isang witness na nakakilala sa kanya. Yun yung dinedefense nila na it's either na lost nga yung plaka, so parang ang nangyari kasi is
papasok siya sa either kambal plaka or kambal kotse. Naaresto sa nasabing meetup ang isa sa mga sospek sa panloloob. Positibo siyang kinilala ng mismong biktima at ng iba pang kasama sa bahay. Sinampahan na ng patong-patong na reklamong robbery with force and intimidation ang sospek. Tuloy naman ang pagtugi sa mga kasabwat nito. Tumanggi na magsalita sa aming kamera ang naarestong sospek, gayon din ang kanyang abogado. Hindi na rin tumugon sa hiling na panayam ang biktimang live seller. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Tiniyak ng AFP na walang direktang banta sa ating seguridad ang tumitinding gulo sa Middle East. Handa rin daw itong tumulong sa paglikas sa ating mga kababayan. Nasa frontline ng balita niyan, si Brian Castillo. Hindi bahagi ng sigalot sa gitnang silangan ang Pilipinas. Yan ang tiniyak ng Armed Forces of the Philippines. Binigyang diin ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na ang nangyayari sa Middle East ay isang regional conflict. Bukod sa malayo ang Pilipinas sa gitnang silangan, wala ring nakikitang anumang direktang banta sa bansa ang nangyayaring girian sa Middle East. We could sleep soundly at night. What is happening in the Middle East is a regional conflict. We are not a party to the conflict. Ang focus ng inyong AFP is the welfare of our OFWs in the Middle East. Ayon naman kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, patuloy na nakikipag-coordinate at nakamonitor ang mga sundalo ng bansa kaugnay sa gulo sa gitnang silangan. Vigilance is good, panic is not. So let us rely only on verified government sources and not amplify unverified claims. Bukod dito, nalinaw rin ng AFP na bagaman kilalang kaalyado ng Pilipinas ang Amerika, mayroon lamang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA ang bansa. Ito ay mga base militar ng Pilipinas kung saan binibigyang access ang mga sundalong Amerikano na ayon sa AFP ay malabo namang punteryahin ng Iran. There's been no credible threat monitored against the country, against the EDCA sites, which are Philippine bases, the largest missile system of the IRGC would only reach up to 2,000 kilometers. We are 7,500 kilometers away. The IRGC or Iran does not have any state or non-state proxy in this part of the globe. Bagamat walang nakikitang banta sa seguridad, ang inaalala raw ngayon ng AFP ay ang sitwasyon ng mga OFW na naiipit sa gulo. Sinabi naman ng Philippine Air Force at Navy, nakahanda silang tumulong sakaling ipag-utos ang repatriation sa mga Pilipino sa Middle East. We are undertaking already necessary preparedness at the onset of this news. We are ready to prepare our assets in case we need to repatriate our Filipino nationals. But we would be waiting for their signal po. So we have several sea lift vessels in our Navy, and we would just like to assure everyone that your Navy is prepared and is ready to support such operations once directed to do so. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga latest showbiz balita ngayong Martes. Napalaban sa sayawan ang multi-awarded actress na si Hilda Coronel nang bumisita siya sa Itbulaga. Nasa bansa po ngayon ang US-based na veteran actress para sa screening ng period film niyang Sisa. Nasa frontline na balitang yan, si News 5 Entertainment Correspondent Von Balinar. Palabang kababaihan sa buwan ng mga kababaihan. Talagang abante babae ang eksena sa pelikulang Sisa na pinagbibidahan ni Hilda Coronel kasama sina Eugene Domingo at Jenica Garcia. Sakto ang pagpapalabas ng pelikula sa International Women's Month dahil makikita rito ang puwersa ng kababaihan sa kasaysayan at lipunan. Never underestimate a woman. I want you to really enjoy the film because it's not just a historical film but it's also a thriller. So enjoy it. Enjoy nyo lang po at marami kayong matututunan. Nasa Pilipinas ulit ang award-winning actress para sa promo ng pelikula at bumisita rin siya sa Itbulaga. Si Hilda, napasayaw pa ng dancing queen sa The Age is Right segment ng noontime show. I love guessing. It wasn't my first time, but first time ko magsayaw. Uso daw ngayon yung sa mga TikTok. So, nagte-trending kami. Thank you naman. Salamat, natatuwa sila.
Masaya rin sina Eugene at Jenica na mapabilang sa cast ng Sisa dahil sa mensahe nito para sa bayan. Ito ay magpapakita ng kung gaano kalakas ang babae, hindi lamang siya babae. Kapag ang babae nagdesisyon, matibay yon, kabahan na kayo. Sana mapanood ito ng marami, hindi lang dahil Women's Month ngayon, pero ang ganda rin kasi na pag natapos nilang panoorin yung pelikula, maalala sana natin lahat na kapag nagkaisa ang mga Pilipino, malakas po tayo. Isa rin sa mga special guest sa premiere ng Sisa, ang My Best Friend Eman star na si Shaina Magdayaw, na happy to be reunited kay Hilda Coronel at suportahan ang pelikula. Nagbigay rin siya ng update tungkol sa ginagawang Kapatid series. We are also very excited kasi first time ko with TV5 to do a series with them, and I fell in love with the story of the project. Matagal na rin akong hindi nakakagawa ng isang family-oriented series, kaya I'm also very excited na to share it. Mapapanood ang Sisa sa mga sinihan simula bukas, March 4. Abangan naman ang My Best Friend Eman sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Susunod, mga kapatid nating OFW ilang araw nang nakatenga sa NAIA dahil sa gulo sa Middle East. At internet star Zainab Harake rarampa sa Paris Fashion Week. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Problemado na sa maayos sa pagkain at matutulugan ang ilang OFW na apektado ng mga kanseladong flight papunta ng Middle East. Ang iba sa kanila 4 na araw nang nasa paliparan. At live mula sa NAIA, nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, kumusta ang mga kapatid nating OFW dyan? Julius, dito sa NAIA, stranded pa rin ang maraming mga pasahero, partikular na yung mga OFW, dahil nga sa mga kanseladong flights papunta sa iba't ibang destinasyon sa Middle East. 4 na araw ng tambay sa OFW Lounge ng NAIA Terminal 1 ang OFW na si Greg. Noong Sabado pa dapat ang flight niya papuntang Qatar kung saan siya nagtatrabaho, pero kanselado ito dahil sa gulo sa pagitan ng US-Israel Forces at Iran. Hindi naman daw siya makakauwi muna sa Iloilo dahil mas malaki ang gastos. Kaya tinitiis na lang niya ang hirap sa pagtulog. Pagising-gising, ganun po. Paidip-idip lang. Ayun po. Hindi po talaga nakakaligo. Sa ngayon po sir, hindi pa rin po ako makapag-decide kasi kung uuwi po ako ng province, tapos kung maging okay na, sayang lang uwi yung airport. Tapos baka po, for example, on the spot na magkaroon ng flight, mahirap po na may iwan po ng biyahe. Si Hilda naman, nababiyahe sana pa Kuwait. May natutulugan ng maayos dahil sinagot ng kanyang employer ang hotel. Pero problemado siya ngayon sa pagkain. Yung pagkain namin, umaga lang, doon, free. Umaga, pag tanghali, wala na kaming kain doon. Buti na lang may dala kami na yung galing Davao ng yung noodles. Niluluto namin doon sa hotel. Sa datos mula sa Civil Aviation Authority of the Philippines, kanselado ang 22 flights ngayong araw mula Manila papuntang Dubai, Abu Dhabi, Bahrain, Doha, Riyadh at Kuwait. May paunang abiso na rin ang Philippine Airlines at Emirates ng mga kanseladong flight papunta at paalis ng Doha sa susunod na 2 araw.
Bahagya na nagbabalik operasyon ng Dubai International Airport at Dubai World Central Airport, pero limitado lamang ang mga flights dito. Ang nakita nating announcement ngayon ay mga special flights yung pinapayagan nila, no? Pero yung commercial flights po ngayon ay hindi pa available dun sa mga airspace na mga affected countries. So yun po ang tinitingnan natin ngayon. So naghahanda lang din po tayo to support yung mga kababayan natin at mga passengers na affected. Magandang indikasyon naman daw ang pagkakaroon ng limitadong operasyon ng mga airport na yan. Kaya nakaantabay daw ang mga otoridad para sa tuluyang pagbabalik normal ng mga biyahe. Julius, kakapasok lang na impormasyon, nag-announce na rin ang Cebu Pacific na mga cancel flights sila papuntang Riyadh at Dubai para bukas at sa Huwebes. Alam mo Julius, kanina meron din mga nag-iikot dito na personnel ng OWA at inaalok yung mga kapatid nating OFW ng libreng accommodation. Yung iba sa kanila ay sumama dun sa mga taga-OWA at yung mga natitira ngayon dito sa airport, sila yung piniling dito na lang muna magstay kasi umaasa sila na kapag naging normal na yung mga flight, agad rin sila makakabiyahe papunta sa kanilang mga destinasyon. Julius. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Magpapatawag ng pagdinig sa Senado para talakayin ang mga hakbang ng gobyerno kaugnay sa gulo sa Middle East. Suportado naman ng ilang senador ang plano ng Pangulo na babaan na ang buwis sa langis. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Sa gitna ng gulo sa Middle East, hindi lang daw dapat sa OFWs nakatutok ang ating gobyerno. Ayon kay Senate Committee on Foreign Relations Chairman Senador Erwin Tulfo, dapat ding tutukan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo dahil lahat tayo ay apektado. Magpapatawag ng pagdinig si Senator Tulfo para talakayin kung ano ang mga hakbang ng gobyerno sa gulo sa Middle East. Don't have a choice, it's emergency po ito. We will be sending out invitations now to the different agencies like DOE, DOTR, DA, DTI para mag-monitor mga prices because we're anticipating na pag tumaas ang presyo ng crudo, ng gasolina, lahat po tataas, pati mga pamasahe. Suportado naman daw ni Tulfo ang posibilidad ng paghingi ng Pangulo na bigyan siya ng kapangyarihan ng Kongreso na alisin ang excise tax kapag tumaas sa $80 per barrel ang presyo ng langis. There will be a big impact po pag inalis po. Tumaas man po yung presyo sa pandaigdigang kalakalan umabot na $80, at least very, very minimal siguro maramdaman ho natin yung pagtaas. Suportado rin ni Senator Bongo na tanggalin muna ang excise tax sa langis. Sabay panawagan na unahin din dapat ang pamimigay ng fuel subsidy. Nananawagan po ako sa gobyerno, sa DOTR, yung fuel subsidy. Ibigay niyo po sa mga mahirap nating kababayan. Yun muna ang dapat pagtuunan ng pansin at importansya. Sa DSWD, mga nahirapan po ngayon, apektado. Yun po unahin ninyo. Pero si Senator Win Gatchalian, may nakikitang problema sa pagtapya sa excise tax dahil nasa 30 billion pesos ang mawawala sa kita ng gobyerno kada buwan o 300 billion pesos sa isang buong taon. Suwestyon ni Gatchalian, unahin na munang gastusin ang contingency fund para makapagbigay ng ayuda sa mga PUV drivers sa pamamagitan ng Pantawid Pasada program. At least around 3 billion para ma-activate na yung Pantawid Pasada. From February to now, ang increase ng petrolyo is about 15% globally, increase in pricing. Ang problema sa atin, hindi pa tayo nagtataas ng pasada, ng pamasahe. No? So, maiipit talaga yung drivers. Sabi naman ni Senate President Tito Soto, agad nilang pag-uusapan sa Senado sakaling humingi ng kapangyarihan ng Pangulo para tapyasin ang excise tax sa langis. Pero may loss daw kasi na billions of pesos pag nangyari yung pag-cut ng excise. Hindi lang siguro, baka pag-usapan namin kung paano may iwasan na gano'n. Ayon din kay Soto, hindi dapat basta-basta magtaas ng presyo ang oil companies dahil may reserba pa naman. Kailangan sitahin ng gobyerno yun. Bakit biglang-biglang sasamantalahin naman nila? Baka yung old stock pinresyohan na ng mataas. That's profiteering. Sa Biyernes, sa katakdaang pagdinig ng mga senador, nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Showbiz, eto na nga!
Mga kapatid, eto na nga. Nadagdagan na naman ang Pinay na rarampa sa Paris Fashion Week. Newest addition dyan ng social media star na si Zainab Harake. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. May bagong fashionista in town. Walang iba, kundi si super internet star Zainab Harake. Dahil nararampa lang naman siya sa Paris Fashion Week for Pinoy global designer Leo Almodal. Actually, dapat pati Milan. Hindi lang talaga kinaya na ng schedule kasi sunod-sunod. Kaya nga sobrang blessed talaga. This is all God's grace and blessing. Hektik ang schedule ni Zainab na busy sa 2 anak at super mama sa trabaho. Last year din ang ikasal sina Zainab at Bobby Ray Parks Jr. Pero hanggang ngayon, long distance relationship pa rin sila dahil sa Japan naglalaro ang mister. Dahil sa ganitong schedule, patience is a virtue raw muna bago sila magdagdag ng sarili nilang anak. It's either punta kami ng Japan for a year or pag bumalik ka na ng Philippines for good. That's the time. Anytime. Go! In 2 years daw, gusto na rin mag-retire ni Ray. Pagtungtong niya ng 35. Pero bago ang Pregi-era, abangan muna si Zainab sa kanyang Fashion Week adventure. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Susunod, lalaki patay matapos barilin at hampasin ng bote sa ulo ng isang sundalo. Senator Amy Marcos kinwestiyon ang hindi pag-imbestiga ng Senado sa cash delivery scheme. At Carla Estrada, may buwelta sa mga bashers ng anak niyang si Lela. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Patay ang isang lalaki matapos pagbabarilin ng sundalo sa isang bar sa South Cotabato. Kahit nakahandusay na ang biktimang si Ariel Peligro, hinampas pa siya ng bote sa ulo ng suspect. Isinugod pa siya sa ospital pero idineklara ring dead on arrival. Hawak na ng mga pulis ang suspect na si Private First Class Ronnie Bendesula Jr. Naglabas naman ng pahayag ang Philippine Army. Hindi raw nito kinukonsinti ang ganitong gawain. Nakikipagtulungan na sila sa investigasyon ng PNP. Sisibakin naman sa serbisyo ang suspect. Inalakay sa komite ng Kamara ang nilalaman ng impeachment complaints laban kay VP Sara. Naging mainit ang diskusyon kung impeachable bang maituturing ang mga aligasyon laban sa bise. At live mula sa Batasang Pambansa, nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Marian, kamusta ang naging takbo ng deliberation? Julius, pasado alas 3 nga ngayong hapon natapos yung deliberasyon ng House Justice Committee sa pagtukoy kung sufficient in substance o may tuturing bang impeachable offense yung mga inilatag na alegasyon dito nga sa unang tinalakay na reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Nagkainitan naman yung ilang mga kongresista. Inumpisahan ngayong araw sa Kamara ang deliberasyon kung sufficient in substance o may sustansya ba ang dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Sa pagtalakay ng sufficiency in substance, tutukuyin kung impeachable offense ang mga inilatag na alegasyon. 6 na grounds for impeachment ang inilatag sa Father Saballa et al. Complaint.
Una, pinunto ni ML Party List Representative Leila De Lima na si VP Sara ang pinaka-responsable sa umano'y pagwaldas ng higit 612 million pesos na confidential funds ng OVP at DepEd. Inaakusahan si VP Sara ng culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust nang mag-commit umano ito ng plunder, malversation at graft and corruption. Isa sa mga mainit na debate kung meron nga bang aligasyong binulsa mismo ni VP Sara ang confidential funds. Pinapakita po na yung 125 million na yon hindi napunta sa dapat puntahan ng such a sensitive funds as confidential or intelligence funds. We can actually say that this were simply appropriated by VP Sara for her personal gain. Kapag hindi napunta dun sa dapat puntahan, at sabi nga sa affidavit ni Ramil Madriaga, ay ito ay napunta sa iba-ibang tao na ano ba sila? Hindi naman sila part of anything at wala namang sinabi. Dito po yung sinasabi, conspiracy. Hinahanap po natin kanina yung 125 million with all the documents. Kaya po yung COA naglabas ng AOM, naglabas ng kung ano-ano mga pangalan na eventually nakita po natin yung mga pangalan ay hindi makita. Muli ring ipinakita sa komite ang no-joke video kung saan sinabi ni VP Sara na kumontrata na siya ng assassin para ipapatay si PBBM, First Lady Liza Araneta Marcos at nooy Speaker Martin Romualdez sakaling may mangyaring masama sa kanya. Giit ni De Lima ang pakikipagsabwatan para ipapatay ang Pangulo ay hindi dapat isawalang bahala. Giit ni Quezon City Representative Bong Sontay, wala naman daw aktwal na nangyari, bagay na tinabla ng ilang kongresista. Lo and behold, they are both alive. So ibig sabihin walang overt action which was done. You know, sometimes when I go home late, my wife always threatens to kill me. Sabi sa akin ng asawa ko, papatayin kita na eh. Umaga ka na naman umuwi. Due respect to Congressman Suntay, I do not know if he is lawyering with for the Vice President, because I would even think that he is right now defending her. Pero ito you have seen the video. That amounts to a credible threat against the President, the First Lady, and the Speaker. That is not political noise, just like what he's saying about his wife. What he's saying about his wife is only political noise. No, but my wife But is that not a is not politician. political noise. Madam Chair, that is a red flag for national stability and constitutional order. My husband, he received threats before he was tragically murdered. Nangyari po yun sa amin. When the VP reportedly made statements implying harm to the President, the First Lady, and the former Speaker, those statements are serious, even if phrased as conditional. Pinag-usapan din ng mga umano'y seditious statements ni VP Sara o mga pahayag nitong may layong pabagsakin ang gobyerno. Gaya ng nais umano niyang tanggalan ng ulo si President Marcos at gusto niyang maging designated survivor. Giit ni Suntay, walang seditious statements na binanggit ang bise. Maaaring nagpapatawa lang daw ito. Maging si Suntay nga raw ay may mga nai-imagine. Minsan, nasa Shangri-La ako, nakita ko si Ann Curtis. Ang ganda-ganda pala niya. You know, may desire sa loob ko na nag-init talaga. At na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination na lang yon. Pero, di naman siguro ako pwedeng kasuhan dahil kung ano-ano yung na-imagine ko eh. Julius, bukas nga ipagpapatuloy yung deliberasyon kung sufficient in substance. Yung ikalawa namang impeachment complaint na inihain laban sa BC, inendorso po yan ni Deputy Speaker Paulo Ortega at Human Rights Committee Chairperson Benny Abante. At pagkatapos nga po nito, inaasahan na pagbobotohan naman yung dalawang reklamo kung lulusot ba ito sa komite at idedeklarang sufficient in substance. Yan po muna ang latest. Dito sa Kamara, balik sa inyo. Maraming salamat, Marian Enriquez.
Kinwestiyon ni Senator Amy Marcos kung bakit hindi iniimbita sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ang 18 nagpakilalang dating security ni Zaldico. Gitang senadora, tungkulin ng Senado na imbestigahan ang isiniwalat nilang cash delivery scheme. Seryoso raw ang aligasyong ito at hindi dapat baliwalain. Dagdag pa ng senadora, kahina-hinala ang kanilang salaysay tungkol sa 802 billion pesos na kickback. Kaya mas lalong dapat daw itong imbestigahan. Tanong ni Senator Amy, bakit matatakot na imbestigahan ito? Nauna nang sinabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson na kung halata namang imposible ang testimonya ng umano'y mga bagman, bakit pa kailangan magpatawag ng pagdinig? Balik bansa ang basketball standout na si Kiefer Alas bilang bagong miyembro ng Ateneo Blue Eagles men's basketball team. Inanunsyo niya ito sa kanyang Instagram page na may caption na Homecoming. Matatandaang naging parte si Kiefer ng Gilas Pilipinas Youth noong 2023. Huli siyang naglaro para sa Lasal Zobel High School team noong UAAP Season 87. Nasungkit niya noon sa torneo ang MVP award na may average na 20 points, 11 rebounds at 5 assists per game. Inaasahang makakapaglaro si Alas sa paparating na Season 89 ng UAAP. Wagi ang Choco Mucho Flying Titans sa tapatan nila ng Next Led Chameleons. Git-gita ng laban na umabot ng 4 sets. Pinangunahan ni CC Rondina ang opensa ng Titans with 24 points. Ikawalang sunod na panalo na ito ng Titans habang nasa 3-game losing streak na ang Chameleons. Naglalaban naman ngayon ng Creamline Cool Smashers at Galleries Tower High Risers. Target ng Creamline ang ika-4 na sunod na panalo. Susubukan naman ng Galleries na bumalik sa winning column matapos matalo ng Choco Mucho sa nakaraan nilang game. Yan muna ang data sa frontline ng sports. Ako po si Jasmine Alcalde. Susunod! At dugong Pinoy na mayagpag sa 2026 Actors Awards sa Amerika. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, namayagpag sa international scene ang tatlong Pilipina na cast sa award-winning medical series na The Pitt. Wagi nga po ang serye bilang Best TV Drama Ensemble sa 2026 Actors Awards o ang dating Screen Actors Guild Awards sa Los Angeles, California. Kasama sa cast ang mga Pinay na sina Isa Briones, Emilyn Abellera at Christine Villanueva. Nakuha rin ni Noah Wiley ang Best Actor in a Drama Series Award. Kinikilala rin ang The Pitt bilang isa sa mga unang foreign-made TV series na tampok ang presensya ng Filipino medical workers abroad. Susunod. At Rufa May Quinto, bagong host sa bagong season ng TikToks. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po.
nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Inaabangan na ang total lunar eclipse kung saan masisilayan ang pagbabago sa kulay ng buwan at may pa-live viewing ngayon doon sa Pag-asa Astronomical Conservatory sa UP Diliman. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, ang ating weather frontliner na si Alvin Pura. Alvin, anong oras ba masisilayan itong blood moon? Yes, Cheryl, nandito nga tayo sa Pag-asa Astronomical Observatory sa UP Diliman. At kung mapapansin nyo, napakaraming tao dito ngayon para matunghayan yung ating tinatawag na full total lunar eclipse o yung tinatawag nga nating blood moon. Sa ngayon, tapos na yung peak nito, pero kung mapapansin nyo, kulay pula pa rin po ito. Pero paano nga ba nagkakaroon ng blood moon o yung ating solar eclipse o yung ating lunar eclipse? Ang ating lunar eclipse ay nangyayari kapag yung shadow ng ating mundo ay tumatakip dun sa ating buwan na kung saan yung nagkakaroon tayo ng kulay pula. So bakit siya kulay pula? Although natatakpan ng ating mundo yung liwanag mula sa araw, may mga nagbe-bend pa rin dyan o nagre-refract dun sa kanyang gilid na kung saan pinifilter yan ng ating atmosphere. Natatanggal yung mga kulay blue at violet at naiiwan naman yung ating mga kulay dilaw, orange or kulay pula. Kaya kapag nagkakaroon tayo ng total full lunar eclipse ay halos kulay pula ito o yung tinatawag nating blood moon. Madali lang namang pagmasdan itong ating lunar eclipse. Kaya itong pagmasdan sa ating naked eye at madali lang po itong makita. Pero mas maigi po kung mayroon tayong mga binoculars at mga high-powered telescopes kagaya po ng provide nito pong Pag-asa. Ang ating susunod na lunar eclipse ay magiging historical po or once in a lifetime dahil yan po ay papalo or papatong sa ating New Year's Eve. Yan po ay sa susunod na December 31, 2028 papunta pong January 1, 2029. Yes, Cheryl? Maraming salamat, weather frontliner Alvin Pura. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, may bagong hosts sa bagong season ng TV5 weekend show na TikToks. Walang iba kundi ang komedyanteng si Rufa May Quinto. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 entertainment correspondent Von Belinario. Bagong season, bagong kasama. Sa show na kwela pero laging may kwenta ang kwento, ang TikToks. Kasama pa rin dyan sina Pat P. Daza, G3 San Diego, Alex Calleja, Miss Corina Sanchez at ang bagong ka-TikTok na si Rufa May Quinto. Say ni Alex, kakaibang dynamics ang hatid sa kanila ni Rufa May. Nagkaroon ng balance lalo. In terms of, ako kasi malokong lalaki. Lalaking point of view. Pero natuwa ko dahil may babaeng bumabasag din sa babaeng point of view. Kaya yung dynamics namin bumalanse. Pangako nila ang mas makabuluhang kwentuhan ng mga napapanahong issue. Ang atake namin ngayon is mas, kung may latest na issue, pag-uusapan namin. Pero hahaluan pa rin namin ng yung mga usapang kung ano-ano lang. Bukod sa TikToks at iba pang gig, abangan din si Alex sa upcoming Matsuri Festival, ang colorful Japanese festival na highlight ang Japanese at Filipino culture. Isa si Alex sa mga magpe-perform sa Matsuri Festival. Bukod dyan, ilalabas na rin ang bagong comedy special niya sa Netflix. Kung natawa kayo sa tamang panahon, ibang Alex Callejo kasi napaka-safe. Gusto ko kasi timplahin, ayoko naman dito sa pangalawa, medyo kumawala ako. Abangan ang Matsuri Festival sa April sa Quirino Grandstand sa Manila. Napapanood naman ang TikToks sa One News, One PH at sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Susunod, lalaking sawi sa pag-ibig, pumatay. At Carla Estrada may buwelta sa mga dasher ng anak. Yan na lima pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po.
nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga may init na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, ito na nga, maanghang ang buwelta ng aktres na si Carla Estrada sa mga basher ng anak na si Lela Ford. Sa kanyang social media account, ipinost po ni Carla ang screenshots ng mga account ng sinasabing bashers. Ani Carla, ipinadala ang mga ito sa kanya, sabay sabing may balik din ang lahat. Lalong hindi raw pa lalagpasin ni Carla ang komento ng isang basher na tila hinihiling nitong ma-depress si Lela. Umingay ang pangalan ng bunsong anak ni Carla kasunod ng pagkakapanalo nito sa isang reality show na kine-question ng ilang netizen. At yan nga po ang ating mga showbiz balita ngayong Martes. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Rice. Abangan niyo ulit kami bukas dito sa TV5 sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa balitaan at public service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas.